Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, yung reading natin is about the person na nag-iisip sa'yo ngayon. Okay? So, let's start your reading. For personal reading, Jane Tarot Reader, pa-comment na lang guys sa baba ng, experience mo kung nakaka-relate ka and or kahit heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin guys. Tsaka natutuwa ako sa mga nag-share ng experiences nila na hindi lang ako pala heart or what. Pero nababasa ko yung mga comments niyo, especially bago ako matulog. Yun yung pampatulog ko, pagbabasa ng comments niyo. Maraming salamat guys. So, at saka ginaganan ako mag-reading pag may mga comments mula sa inyo. Start na natin. Sino tong person na nag-iisip sa'yo? Ace of Wands, Knight of Wands, and the Moon. Ngayon, itong taong ito, ano yung iniisip niya patungkol sa'yo. Kukunin ko lang guys yung mga cards na kailangan ko, ha? The Empress and the Emperor. Wow. Teka lang, nawala ako. Nawala ako sa nire-reading ko kung anong sign. Ano nga pala to, no? Water sign. Anyway, Six of Cups. Mamaya ko i-clarify yung ibang card. Okay? Kukunin ko lang yung emotion sign na itong taong to. Kukunin ko na lahat ng cards na kailangan para tuloy-tuloy tayo. Four of Swords. Nine of Swords. Wait lang, may dumi yung kamay tissue. Anyway. Nine of Cups, the Hierophant. The Six of Pentacles, Justice card, and the Two of Pentacles. Okay? Bottom of the deck is the High Priestess. Ngayon, gagamitin ko ito as clarifiers. What's with the Empress and the Emperor? Palm tree is here. By the way, this is love reading, ha? And the wedding rings. Okay? Clarify the Nine of Swords and the Four of Swords. You do have here the Heartbroken and the Mirror. Clarify the Two of Pentacles, Self-Indulgence, Cassette, and Not Today, and what's with the Hierophant? The Hierophant is clarified by the healthy choices. And last na lang itong Nine of Cups. What's with the Nine of Cups? What's with the Nine of Cups, please? Okay, simulan na natin, guys. Photograph is here. Bottom of the deck is stab in the back. Okay. This is definitely soulmate connection. No? Napakalakas ng energy ng soulmate or maybe even twin flame, no? Sa iba. Soulmate and twin flame connection, no? Lalo na yung High Priestess is nasa ilalim, nasa bottom of the deck. So, itong person na ito, spiritually attached siya sa'yo. Spiritually connected siya sa'yo. Okay? Itong person na ito with the Hanged Man is pwedeng naghihintay pa rin na magkaroon ng message, communication mula sa'yo or sa inyo with the Page of Wands. And, I feel like gusto niya na magkaroon ng relationship sa inyo. And pwedeng gusto... Guys, if you are in a relationship with someone else, or kasi pwedeng maging vice versa yung reading eh.
Itong the lovers could be a relationship with someone else. Pwedeng relasyon sa iba. Ngayon, gusto niyang malaman or naghihintay siya ng news or ng balita regarding sa relasyon or sa connection na ito, kung nagkaroon ba ng pag-aaway, kung nagkaroon ba ng pagtatapos, or with the Three of Swords, nagkaroon ng problem. I feel like if you are in a relationship, itong person na to gusto niya magkaroon ng problema, relasyon mo sa iba. Sabi ko nga sa'yo, spiritually connected siya sa'yo. Okay? And, by the way, you should follow me on TikTok, guys. Unicorn Princess Tarot. And, doon sa akin TikTok shop, mag-a-avail na lang ako dyan ng maybe something para mabigyan sa mga gustong magpa-reading kung it's an astrological reading. Kung gustong malaman kung compatible ba kayo ng person mo, I can do that. Okay? Pero, hindi pa ngayon, i-announce ko na lang kung kailan ko siya pwedeng gawin. So, sa TikTok ko siya i-announce. Anyway, i-commercial ko lang kasi yung iba, no? Para lang mabigyan ng guidance yung iba. Now the Ace of Wands, the Knight of Wands, and the Moon, yung person na ito, sabi ko nga spiritually connected siya sa'yo. Lagi siyang nananaginip sa'yo. Like, you are always in his or her dreams, babae man o lalaki. And then, itong taong ito, with the Knight of Wands, there's a lot of passion. Gusto ka talaga niya, mahal ka talaga niya May gusto siyang ibigay or i-offer sa'yo. May gusto siyang, this person gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. This person wants to act. Gusto niyang umaksyon, no? Na may kinalaman sa new beginning sa inyo, pero might be, dahil nga sa connection mo sa iba, the energy is may kakonek ka pang iba. And might be you are married, the wedding rings is here. And palm tree. Some of you could also be married in your past life dito sa person na ito. Lalo na, the Emperor and the Empress. Partner cards yan So, this could be a twin flame or a soulmate connection. And you could be married in the past, wedding rings. No? At ang iniisip nito person na ito, gusto niya magkaroon ng union sa'yo. Gusto niya ng wedding sa'yo. Gusto niya ng this soul connection. This is very promising para sa kanya. And with the palm tree, gusto niya ng stability. The palm tree is something very stable sa'yo. Oo, nandun na yung connection ninyo. Oo, maaaring alam niyang mahal mo siya. Okay? Pwedeng nararamdaman niya rin yun. Pero, gusto niya ng maging permanent ito sa 3D, itong connection ninyong dalawa. Okay? Yun yung nasa isip niya. The Six of Cups, this is you. Six of Cups is something na ginawa mo na pwedeng hindi niya makikita or hindi niya nakita sa iba. There's something in you na ikaw lang ang nakagawa, ikaw lang ang nakapagpa-experience sa kanya na ganon, and nagustuhan niya yung feeling, or na it's like a feeling na parang naramdaman niya na importante siya because of this thing that you did. I feel like you have given something, or may pinakita ka sa person nito, or may ginawa ka sa person nito na talagang alam niyang hindi kayang gawin ng iba to sa akin. Ikaw lang nakagawa. Ikaw lang nakapagparamdam sa akin. So, ito yung nasa isip niya ngayon. Yung mga past memories na ginawa mo. Mga past na ginawa mo sa kanya. Mga past na naiparamdam mo sa kanya. And, ngayon, yung emotions niya ngayon, you do have here the Nine of Swords and the Four of Swords, nangihinayang siya. Nasasaktan siya. Lalo na ang bottom of the deck natin is stabbed in the back. There's heartbreak, pain. Lalo na nagkakaroon ng separation sa inyo. For some of you, pwedeng nasasaktan din itong person na to kasi naloko siya. I don't know, something to do with panloloko. Pwedeng, or siya ay may mga nangyayari ngayon sa buhay niya na parang biglaan, na parang hindi siya sigurado or hindi siya handa dito. It's like something na very shocking para sa kanya. This could be very problematic
energy and shocking energy coming from your person. And nakikita natin yung unconditional love mula dito sa person na ito. Na maaaring, sabi ko nga, pwedeng sa'yo niya lang naramdaman. You do know how to give. Maybe he or she, no, regardless kung sinabi kong he or she ha, kung babae man or lalaki, or LGBTQIA+, or welcome. Ngayon, meron siyang mga past or kahit yung present na connections, no? Na siya yung laging nagbibigay. Siya yung laging gumagawa. Siya na lang ng siya. And yun yung pwedeng isa pa sa nakakapagpasakit sa kanya. Heartbroken is here. This person is deeply hurt. If you are currently in a situation, in a relationship, na parang ganun din yung nararamdaman mo, kasi the mirror is here, pareho kayo ng nararamdaman. Na parang ikaw na lang din ng ikaw. Lalo na kung ikaw ay nasa isang relationship, na parang ikaw na lang din ng ikaw ang gumagawa, ikaw na lang ng ikaw. And pareho kayo ng person na ito, both of you are feeling the same, na both of you are maybe facing the reality, facing etong mga karma ninyo, karmic connections or karmic relationship. And this person, nasasaktan siya. The Nine of Cups is here and photograph. I get this feeling na parang lagi niyang tinitignan ang pictures mo. Yeah. And he or she is even keeping it. Like, hindi niya to tinatanggal, niya inaalis sa phone niya or sa there's a particular photos or pictures na hindi niya pinaalis. But anyway, lagi niya tinitignan yun. I can even see this person na pinapakita niya rin sa iba. Okay? And I feel like the energy is proud. So, pwedeng proud itong person na ito na ipakita ka sa iba. And kapag may mga comment yung iba na gusto niya, maybe these are friends, katrabaho, na pwedeng pag pinakita niya yung picture mo, and then may sinabi sila na something about you, na nagustuhan niya, na maganda, nagbablush siya, kinikilig siya. Gusto niya yun. Gusto niya yung feeling. You do have the Hierophant and healthy choices. Emotion ng person mo is that sa ngayon, malaking pagkatuto ang nakikita niya dito sa connection ninyo. Marami siya natututunan, marami siya nalalaman, and ang emotion pa niya is sa ngayon nagfo-focus siya sa sarili niya. Self-indulgence is here. Focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Pareho naman kayo eh. Six of Pentacles is here. This is also you. This is also you. This is a balanced energy with the Six of Pentacles. So, pareho kayo na nagpo-focus sa mga kanya-kanya ninyong sarili. And both of you, I feel like both of you are trying to ignore each other, trying to avoid each other with the not today and the cassette. But both of you, paulit-ulit din naman ninyong iniisip ang isa't isa, especially nga na this is a soulmate connection. Now, with the Justice card and the Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, both of you are trying to focus on your priorities. So, pareho ninyong pinafokusan ang inyong mga priorities. But I can feel na pareho lang ninyong ginagawa yon na mag-focus sa priorities nyo. But deep inside, deep in your heart, you knew na itong person na ito is the one for you. And then, ganun din naman siya sa'yo. Now, alamin natin kung anong mga advice sa'yo. Sana nagustuhan mo yung message, yung reading. Kung nakarelate ka, nakaresonate ka, pa-comment na lang sa baba. Sobra-sobra ko ma-appreciate yung comment, guys. Hindi nyo lang alam. You do have the Nine of Pentacles. Messages for our water sign. Yeah, this is water sign. Five of Swords, the Queen of Pentacles, the World.
Okay. Um, I feel like kailangan mo mag-focus sa iyong career, stability. And that is what you are doing right now. Nag-focus ka nga sa career mo, sa priorities mo. And, nakita tayo ng success for you. Nakita ko ng mga pag-share mo ng success stories mo. Or maybe, you're sharing a lot of knowledge to the world. Some of you may mga sinishare ka na mga bagay na pwedeng may inspire yung iba dahil sa mga nangyari sa'yo. But continue on doing that. Or yung iba sa inyo pwedeng you might be a speaker or someone na magaling magsalita, magaling makipag-connect. And I feel like kailangan mo lang din hayaan ng person na ito. The Five of Swords is, hindi mo kasi pwedeng pilitin ng isang tao. Kung sa isip niya, sa utak niya, ganun eh. Alam mo yun, yung parang, if ipipilit mo itong connection na ito, you will try to communicate with this person. Although yun yung magandang mangyari, ano, na magkaroon ng communication sa inyong dalawa. Sa ngayon, hindi. Hindi ko nakikita na yun yung advice. Parang hayaan mo lang siya. And huwag mo rin namang iwasan. Huwag iwasan in a way na huwag mo siyang i-block, huwag mong lagyan ng harang or yung para hindi siya makakonect sa'yo. Hindi ganon. Maybe huwag ka lang gumawa ng actions na may kinalaman sa pakikipag-communicate sa kanya. Hayaan mo siya na kusang lumapit sa'yo. Hayaan mo siya na ma-open up niya din or magising din siya sa connection na ito. And you do have here the Eight of Swords, the Three of Swords. Some of you, if you are feeling trapped sa isang situation with the Three of Swords, hindi ka masaya, nasasaktan ka, toxic, especially kung toxic, and with the Four of Cups, hindi ka na sure about this relationship kasi feeling mo niloloko ka na lang with the Magician. The Knight of Pentacles, alam mo hindi ako nagbabasa ng reversal, but I feel the reversal energy here. Knight of Pentacles is in reverse. Yung Knight of Pentacles, nakikita ko to as kontrata. Nakikita ko ito as a marriage, might be marriage contract, and it is in reverse. So might be, kung yung papel na lang ang iniisip mo sa connection na ito, maybe it's time for you na pagplanuhan, na ayusin, or, you know, you have the world. You have the world already. Kumbaga, kaya mo ang sarili mo, especially kung stable kang tao. Kaya mo ang sarili mo. Maybe, you have to talk to this person na nagbibigay ng problem or sakit sa'yo. And this could be the person that you are dealing with right now. This could be a husband or a wife energy, and medyo toxic ang relationship. Kailangan makipag-usap sa kanila. Not to end yet, hindi para i-end, but rather, maybe i-work out yung partnership, yung relationship, baka kaya pa naman. And you don't need to rush pagdating sa person na ito, sa person mo who is your soulmate, your twin flame. Hindi mo kailangan magmadali sa kanya. Kasi like what I've said, hindi pa rin naman siya handa. And you do have here the King of Pentacles. This is you. And sa nakikita natin dito, i-work out mo na lang yung stability mo muna sa ngayon. Okay? Kumbaga, paramihin mo muna yung pera mo, maging successful ka muna, hayaan mo na muna ang love, and you focus on yourself. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.